Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan lang natin saglit ito. Mga kababayan, ito po yung re-electionist natin. Nanalo po uli si Bato de la Rosa mula sa pangalawang termino niya, pangalawang termino bilang senador. So, ang kapansin-pansin kasi, kaya sinasabi ng marami, siya ay tumakbo lamang para protektahan ang mga Duterte. And look at this one, pagkahuli kay Digong, di ba? Gabi nag-file sila sa gabi ba o umaga yata 'yon. Nag-file sila ng petition sa Korte Suprema na kino-question nila o binablock nila yung pag-aresto ng ICC kay Digong sa pamamagitan ng Interpol at ng Interpol Manila. So sabi rito, Senator Bato de la Rosa and former Rodrigo Duterte through their lawyer Attorney Israelito Torion have asked the Supreme Court to stop what they claim is Duterte youth illegal arrest. So yun ang yun ang yun naman ang sinasabi lang, kinidnap lang naman daw si Digong di ba? Tapos wala naman ako nangyari doon sa petition ni Bato de la Rosa. And then on June 4, ito naman po, nag-file na naman po siya, muntik nang mag-file. Nagpaikot ng isang draft resolution na lalagdaan ng mga kasama matapos niyang i-pitch. Bakit sabi nun, alam mo si Pangulong Duterte matanda na. Pagod na, hirap na magkilos. Pinaaresto pa nila. Anong gusto niyo? Konsentihan? Yung iba matatanda, pinapalaya, binibigyan ng parol dahil po sa kanilang edad at kabaitan na pinakita sa loob ng oblo. Di dapat ganun gawin nila, no? Ay, nako. Dito ho napagkikita ang tunay na kulay ng isang politiko. Diba? Baliwala ho kay Bato de la Rosa ang sense of accountability. Ang okay lamang sa kanya ay ang nahihita. Ay, nako, nakakaloka tong mga to.